lang ata 2,000 steps start. Ha? 2,000 steps. 2,000 steps no? Exercise. Exercise? Oo. Charo dito ang huyos. Basura! 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 Dapat na naibigapon si Sirkang ba? Konti lang kami ngayon. Tama-tama abot sa Tiginaw. Taas ng dila ini. Lima kayo. Kung may ganun lang ito. Tapi po mo ya. Basura! 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 Ba tama yun yung exercise ni. Pansin nito sa media ini ba? Ah. Ha? Manila kaya na ganun sa Manila. Ang Manila ba, ingani mo sila dito. Mas grabe dito. Manila naman. Basura! 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 Gining ka isog diri sa ano, Katalawan doon nila ba no? Ay suka dito, sokol ng pulis mga kanito, lista. Sokol ay. Pulis diri wa man dinong sodo kana. Biro gyud nga pangkuan. Binta diri kay makampi man atong mga ano. Ito ah. Iska dito wa kay kaming tabi ko, wa kulo niyo. Basura! 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 Ha? Dato. Tawa na. Ha? Why, oh 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 why, why, oh 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 why, oh. Away ka lang sa kining welcome maganda giharang na sila ang mga pulis. So wala sila kapusidayon tungod kay ang marcha nila mga tao sa kooperatiba, mga transport leader, mga empleyado sa kooperatiba, ang naa sa ilang lingkod mga voter dito taasan. Ang ginabanan as mga sikutin mga tao ang nagpunta kami dito sa Bagong Manila. O gikan sa Region 1 daw o the people region ang atong mga kauban nagamarcha para lang mapadugog sa atong Pangulo ang sa atong mga higani o sa atong stand aning resolusyon sa mga sinatong. That is why karon sa kisibusa na aning yung atong tungod kay nakasalalay ang kaumahon sa politisasyon. Atong yagitan daw tubag sa DOPR sa atong mga senador nagsulat ang atong sekretary, DOPR secretary. No, taas kayo. Ako'y sa atong nabasa dito sa balita 65 pages kauban ang mga attachment.
ipresentahan sa DOTR ganong dapat dili isuspende ang pagpipilian sa mobilization. Unang nasumpo ka Luzon, lugay na nagitunan, na-extend na 8 times, and binilyon na kantidad ang gilaan sa gobyerno para masugdan kung mapadayon ang mobilization. Kung lugar pag-yun yung kwarta sa natiandas ng tutika para sa implementation sa mobilization. That's why, ang DOTR o ang LTFRB kauban ng OPC, dili yun po yun na isuspende ang maong programa. Doon ay mga problema, pero minima lang siya. Kaya naman, isa ako sa digital 100% na consolidated. Di ba? Pagkaka na ito, ano mga ganyan? Dito tayo nagpupunta sa paunuhan kung kay si Mandela, kung si Pistol, ang misik, hati ang misik, para makaproseso sila mapilis. Hanggang karoon, walang may isa mapilis na consolidated siya. So, sa tuyok yan. So, ibig sabihin, natunggal na ito, kay Mandela mismo. Even kay Pistol, na dili sila gusto ang consolidation. Gusto nila individual ang proseso o pag-apply sa mga kagita, which is sukuhin sa mobilization program. Lahat na tinabang sa mobilization program. Iba kita sa individual. Mulahan kayo katulad kay ang programa, ang fuel subsidy o tuloy na delay, ito na hangat na lupa. Ang service contracting, ikaw phase 1, kung ba sila katilaw kay nahagok o wala kayo or hindi sila uyon na bayaran sa gobyerno ng lugay na delay na bayan. Pero, lahat na tinabang. Phase 2, lahat na kayo napin. Phase 3, nakay phase 3.5, no, kaya phase 3 kanuha ng tugin mo. Phase 4, wala ka nagbayad. Ang comes karon ang phase 5 nga ang atong mga LGU nagaandam na sa atong mga SP resolution, even katong pirma sa atong mga ngayon. Now, talking of phase 5, 1.3 billion ang kakalaan karong tuligan. And it's ready for roll out. Pero unahon sa pay out kayo. Pangit kayo ng susunod na phase na wala ka na phase 4. Now kita, nakipisog ka ang budget sa modernization to yung kinahanglan. Ang mga ito, sa previsyon lang. Nagkaroon na itong masakiran, katong inasahan kung kita kanya ito, wala na ito ma-realize nyo. But kung kayo na tayo kinahandong na maayos sa atong public transport sa Tibong Pilipinas, labi natin sa atong lokalidad. So taas kaya sulat sa atong secretary, isulat ko na OPC sa estado nila, ikapot sa sektor sa transportasyon, bumatag po ta o mga mensahe na ipabot ka dito sa pauliwan kung sa atong kasabutan dito sa Delta. Now, to start our program and to read our consolidated manifesto or stand an Senate resolution to suspend the implementation of the modernization program. Akong ihatag ang mikropono sa chairman sa Jensen Transport Cooperative Federation, no other than Orly Sabilita. Atong panampakan. Ay kabukan, na sabi na ito, nakasakap na dyan sa transport at nalitulog. Hindi sa umal. Napiluwag ka, tiyado ka, dahil kumataw, tulog, balik. Okay, nilagay sa ito ang mga kawan sa Tiya, sa pagkapong, kakanigin sa iyo, kinagano ko yung statement. So, salamat, kawanan ko na lima. Padaya kita sa ito ang ipatik, wala tayo ibang issue ng mga mananakay. Hindi sama sa kakong mga nakasupak sa modernization program, wala lahat pangalan kung tigit-tigit masana. Akong batahon, ang statement sa nagkaitusang transport service entities ng 12, Why not? Kaming mga transport service entities sa Region 12 ay nagkakaisa sa pagtutulong sa resolusyon ng Senado na naglalayong susundin pansamantala ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program na sa aming pananaw ay hindi pinag-aralan at pinag-isipan ng ating mga senador kung ano ang magiging epekto nito sa mga sumunod sa programa simula pa noong 2018 at nakapag-invest na ng malaking halaga para makapamutang ng mga modal sa sasakyan at iba pang mga infrastruktura na kinakailangan para sa maayos na pagpapatakbo ng populasyon bilang pampublikong sasakyan kagaya na lamang ng mga hosted terminal at Ferrari. Dispayado ang aming hanay sa naging pasya ng 22 senador na bumimpa sa resolution number 1096 na sa aming pananaw ay pinakuhan lamang ang kailangan ng dalawang grupo na alam naman namin na ayaw talagang sumunod sa Public Transport Modernization Program dahil sa kabila ng 8 extensyon na ibinigay ng gobyerno ay hindi pa rin sila na-consolidate bilang isang kooperatiba o korporasyon na siyang pangunahing depositos ng programa. Sa Region 12, 100% na ng mga transport service entities ang nakapag-consolidate na ng kanilang mga prangkisa na binubuo ng 86 na kooperatiba at korporasyon. May mga NGO na rin na meron ng approved local public transport route plan o MPTRP, kagaya na lamang ng General Santos City at Rodan City. At ang iba pang mga LGU ay nakapagsuliti na ng kanilang LPTRP, LTFRP, at kasalukuyang ini-evaluate ng DOTR kung ito ba ay nakahayon sa manual ng road planning. Bago makukuhan, bibigyan ang LGU ng notice of flight. Ang prosesong ito ang siyang patunay
na masusing pinag-aaralan ang paggawa ng nota na nagsimula sa pagpaplano ng LTO na pinagtibay ng pabinansa bago iaalok sa mga kwalifikadong transport service entity na nag-consolidate kung sila ba ay handa at may kakayahan na magbigay ng servisyo sa mga rutang kapaluog sa aprobadong MPTRT bago may pasaloob ang notice of selection. Ito ang pangunahing dahilan kaya iniikayat ang mga individual na operator na mag-consolidate bilang isang kooperatiba o korporasyon upang makapag-ipon ng sapat na kapital para may pakita ang kanilang nagkakaisang kakayahang legal, pinansyal at teknikal na makapag-operate ng rota sa pamamagitan ng risk management system na may sariling garahe at offset terminal na maaaring itubupahan o sariling pag-aari at nagdalayong matugunan ng maayos ang pagkakailangan ng mga ordinaryong mananakay sa anumang oras ng bawat araw. Ang konsolidasyon at MTTRP ay magkaiba na komponen ng Public Transport Modernization Program. Kung kaya hindi makasabay ang deadline, kagaya ng gustong mangyari ng mga senador sa pinalabas nilang diskusyon. Bakit hindi nila tinatawag ang dahilan ni Secretary sa kanilang mga hearing upang pagpaliwanagin kung bakit mababa ang compliance ng mga NGO sa paggawa ng MTTRP sa kabila ng Joint Memorandum Circular ng DILG at DOTR noong 2018? Bakit suspensyon kagad ng PTMP ang kanilang naging sa kabila ng mga pagkukulang ng mga ahensya ng gobyerno lokal man o nasyonal? Ang higit na pinagtataka ng ating hanay ay kung bakit hindi man lang nila inibita ang mga kooperatiba at korporasyon na naging maayos ang pagpapatakbo ng kanilang mga ruta at nagsumikap na isaayos ang programa ng gobyerno sa kabila ng mga pagkukulang ng pamahalaan na masuportahan ng mga transport service entities alang-alang sa ikabubuti ng mga ordinary mananakay. Hindi man lang nila inibita ang grupo ng mga commuters upang makapagpahayag ng kanilang salubi patungkol sa kabutihan na itutulog ng programa para sa pang-araw-araw nilang paglalakbay. Sana tinanong din nila kung saan ayon pa sila na suspendin muna ang PTMP dahil lamang sa mga indikasyon ng dalawang grupo na wala nang ibang alam kundi takutin ang pamahalaan ng tigil pasada na nagtutulog ng benesyo sa ating mananakay. Kaya po sa araw na ito, ang nakakaisang transport service entities na binubuo ng mga konsolidadong kooperatiba at korporasyon ng Leon 12 ay nagsagawa ng Unity Walk bilang pakikiisa sa ating mga kasama sa buong Pilipinas upang ipahayag ang aming pagtutol sa Senate Resolution 1096. Suspension ng modernisasyon! Ibasura! Ibasura! Suspension ng modernisasyon! Ibasura! Ibasura! Suspension ng modernisasyon! Ibasura! Ibasura! Maraming salamat sa inyo lahat. Kami ang grupo sa mga mulong Mexican Drivers sa Transport Cooperative na nag-respond sa atong programa sa PUBP. The first bicycle dyan sa City nag-respond even sa entire Philippines kay si Regional Director PUBP pa abot dito na ulahan ang sa City na kapil ni PUBP. Kapag karoon, natingala namin tungkol sa mga programa o sa mga paghatag po resolusyon sa atong mga senador na wala nila makita na kami nituman sa programa nini o response tungkol kay gusto na mahaksay o mahanay ang atong transportasyon. Kapag karoon, dismayado kami sa ilang himo. Kaunta, dili suspensyon, buhatag sila o solusyon aron matabangan yun ang sumasakay o tanan ng mga entity sa atong transport service sa Santo City. Dili na kayo malibot, dili sa atong Pilipinas. Dito 12, suspensyon ng modernisasyon!